Nag-umpisa na naman ang umaga ng aking asawa. Heto nga at maaga pa lang ay nagluluto na siya. Nilutuan niya na ng almusal ang aming anak at nakapagsaing na rin. Alam niyo ba, nung hindi pa siya nai-stroke ay talagang ugali niya na ang gumising ng maaga. Nagluluto na siya ng pagkain namin at pagkatapos ay magdi-deliver na siya. Ngayon na unti-unti na siyang nakaka-recover ay unti-unti na rin talaga niyang naibabalik yung mga dating ginagawa niya na pagluluto, nabulo lang. Yung pagluluto, pagkagising niya sa umaga. Nung unang luto nga niya, nung na-stroke siya, nagtataka talaga ako, paano niya nalinisan yung isda? Paano niya nahiwa yung patatas? Paano niya nabalatan? Paano niya hiniwa yung mga sibuyas? Yung mga ganun. Pero kahit isang kamay pala, nagagawa naman pala talaga nila ng paraan. Ganun talaga siguro kapag ka may gusto, may paraan. Kasi 'di ba mapapansin nyo nga yung mga walang kamay talaga nagagawan talaga nila ng paraan. Sila pa kaya. Yung isang kamay niya minsan umaalalay doon sa babalatan niya, idadagan niya yung isa, tapos yung isa naman ay magbabalat. Yung mga ganun. Heto nga at nakapagsangag-sangag pa siya dyan ng kanin. Hindi nga muna pala ako dyan magtitinda. Kasi nga gusto ko muna magpahinga. Total half day lang din naman yung aking pinagpupwestuhan doon. Etong nabili niyang ulam na paa ng manok, syempre tutulungan ko na rin siya dyan magluto para maisalang na rin at makapag-almusal na kaming lahat. Nalutuan na nga pala niya dyan si Sia ng kanyang almusal at dahil may naglako ng kakanin ay binilhan na rin niya ako ng ganito. Syempre, to the rescue! At dahil nga tinulungan ko na siya dyan, inumpisahan na niyang i-deliver yung mga order ng soft drinks para hindi na siya aabutan ng tanghali. Iba pa naman ang init ngayon at syempre sa kalagayan niya, masama talaga yung sobrang mapagod din at yung mabilad talaga sa araw. Mabuti na nga lang din talaga at gabi pa lang yung iba nag-chat na para magpa-deliver ngayong umaga. Kung kaya naman, maaga din talaga niyang inumpisahan yung pagdi-deliver. Alam niyo ba na kahit stroke yan siya, ay hindi talaga din yan siya mapirmi sa bahay dahil nasanay din talaga yung katawan niya sa mga trabaho. Hindi ko nga pala alam na namili na rin pala siya ng mga kakailanganin sa bahay. Noon pa mang hindi siya na-stroke, nagugulat na lang talaga ako na nag-grocery na siya, marami na siyang pinamimili para sa kakailanganin sa bahay. Kaya naman, hindi na ako lumalabas ng bahay para mamili ng mga kakailanganin namin. Madalas ko nga pala siyang sangkapan nito dahil alam ko naman na pagod siya sa kanyang pagdi-deliver. Hindi na nga pala ako dyan naglalagay ng asukal. Kahit na yung Milo, hindi na ako naglalagay. Sabi ko nga sa kanya ay maupo na siya para makapag-almusal dahil kami tapos na mag-almusal. At dahil nga wala pa siyang isusunod na i-deliver ay nagpahinga muna siya. Siyempre, nakakapagod din na gamit niya ay bike. Pinamassage nga niya rin yung kanyang kamay na umaalalay dun sa pagbubuhat ng soft drinks.